Kas linya si Sir Elven Vitor gikan sa Bohol. Sir, maayong buntag diya kanimo si Bong Bofon, si mong makauban sa kahanginan. Mayong buntag sir. Daghang salamat kayo sa opportunity sir. Thank you so much sa gihatag ninyo nga higayon sa inyong opportunity karong kabuntagon. Sir Elvin sir no, alang usab no sa tuwa karon nga mga suking tigpaminaw, sa tuwa karon nga naminaw nagtan-aw sa tuwa nga Facebook live. Kini karon sir ang imuha nga international prize sir nga madawatan so maabot sir ngadto na sa Milan, Italy kining Leonardo da Vinci sir nga award. Unsa man ni nga klase nga award sir? Kani siya sir nga award sir is gina-award ni sa mga napilian sa Board of Curators sa Milan nga museum sa Leonardo da Vinci nga museum which is kanang Milan Science and Tech Museum. And then they are scouting all over the world na kung sino yung pwedeng ma-awardan is they will recognize and then they will ask for submission for their artworks, and then if mapilian or if the board will choose you or the curator will choose you, then you will have the form and then the invitation sa awarding. So kani karon sir kay naghisgot banta og tibuok kalibutan man day ang ilang gipang scout or ilang karon gipang tan-aw mga nakadaiya nga obra sa mga nakadaiya usab nga mga artist sir. Bana ka sir pila ka mo kabuok ang niapil or gipilian nila niini sir? Wala jud ko kahibaw sir og pila ra gid sir, pero last year kay murag yearly man siguro lang event. So last year ang napilian sa mga Pinoy is murag 9 sila ka boxer nga mga bigatin nga artist from Manila, which is may mention ta nga mga sikat gid kayo nga sila Sir Michael Villagante, Sir Aris Bagtas, Sir Dale Bagtas nga grabe gid kay ka mga sikat jo na timing siguro nga nakit-an pod ko sa social media. So it's a privilege as a Boholano nga mapilian na sir, as a Bisaya nga mapilian na nga prestigious award kay kinsa ra man si Elvin Vitor nga nagpuyo ram ko diri sa Bohol. So but I really value the culture sa Bohol as a Bisaya. I really value the culture in my masterpieces. I really included because it is our identity as a Boholano and as a Bisaya and as a Filipino. So makita na to sir no sa imong mga kinibitaw obra nga imong gipadala diri sa tong Sibianan sir, baka na ta nga kini karong Filipino culture gid kaayor ingon man nga makaana ta nga unique kay tanan kay imo gyud gi-represent ang ato karong kultura ilabay na gyud diha sa Bohol sir. Kini karon sir unsa man gyoy gawa sa kultura sir, unsa man gyoy inspiration nimo sa imong mga pagdrawing sir, sa imo karon nga mga art piece sir nga nangabuhat? Ang inspiration ako is kanang to give glory sa Ginoo bitaw sir, because I am really grateful because of my ability despite my disability. Kay naa mo ko disability sa mata. So that's why if makita nimo akong mga bag-ong painting ron mga dagko so murag close up objects, I mean close up portraits, because nam ko daot sa mata sir, I wanted to look closer sa mga objects. So mana nga siguro ang akong mga forte karon is more on dagko nga mga objects, and then giportray na ako as a close up sa portraits kay ang ako manggong mata sir is 1,700 o 1,500. So nakakita lang ko karon using contact lenses. Og maggabi ang magamit ko dagko kay bagga kayo nga eyeglass. So inana og wala koy contact lens and then wala koy eyeglass, blur gid ako makita sir. So mura siya kanang bokeh sa camera. So mana nga it is my privilege nga gitagaan ko sa Ginoo ani nga talent kay ako man siyang gi-develop and then gigamit and then I make use of it nga para lang gid sa kahimayaan sa Ginoo. That's why every time nga paint ko, I really give glory to God alone jud kanunay kay I'm just a steward in this talent. So kani karon sir no kay gumikan na magi klase-klase usab nga pagdrawing na drawing lang, napoy painting, napoy daghan og matang sa art sir. Kaning super realistic sir or kani karon hyper realistic, unsa man ni siya nga matang usab sa obra sir para sa ato karon nga mga suking tigpaminaw, which is mao po imo matawag to nga forte sir? Ang hyperrealism sir, naga-cater na og mga hyperrealistic nga portraits,
And then og surrealism, it includes conceptual objects, dreamlike or fantasy-like elements that creates a conceptual approach. So that's why I really combine that two kind of approach, which is I call it hyper surrealism, because I really love to portray big portraits, and then I wanted to include also conceptual elements. That's why mo na akong ginabuhat karon, sir, nga included ang mga Boholano kinds of symbols, like for example ang tattoo sa pintados, Iskayan scripture or Badlit scripture, painana. So kani karon, sir, no, ang kaning winning piece nimo, sir, nga napilian karon, no, sa kini karong sa Leonardo da Vinci, sir, nga karong maoy gyud naghatod nimo sa kadaugan, sir. Kinsa man ni siya, sir, o niya unsa may inspiration nimo niini nga klase usab sa kinang obra, sir? Kana siya, sir, usana ka artist pod. Ako model si Pedro Angco. I was inspired pod nga siya akong i-model kay because of the facial feature nga unique po siya feature sa iyang naong. And then ako manggunang series, sir, sa Bulawanong Bulanon series. So mo nang siya ako napilian pod kay ganahan po ko nga i-feature siya kay last time si Doro man tong akong model. So mo na nga Pedro, the name Pedro is a stone. So ang meaning Pedro is a stone. So if you have a good foundation, dili ka maguba og naa ka sa bato naka-founded, di ba? So mo na nga I really choose Pedro as my model. And then ang akong concept, sir, that was titled Kulbahinam nga Laraw, which is a kulbahinam nga laraw is kulba nga murag naghinam-hinam ka nga goal, diba? So my goal in this year, I wanted to produce huge paintings. Mo na nga ang first painting nako, or I mean first nga masterpiece nako this year, I titled it Kulbahinam nga Laraw, kay naglaraw ko og murag medyo greater nga paintings ang akong gamon. Kay when I saw it in Borobudur, because last time we exhibited in Borobudur, I really saw a lot of big paintings. So that's why I wanted to create big paintings, because if kaya nilang, kaya po natong Bulanon, kaya natong Bisaya, kaya natong Filipino. That's why I was inspired to create big paintings. And then ang akong meaning sa akong painting is like anticipating to create a beautiful masterpiece, to produce beautiful masterpiece, and then give your best potential that you can do in everything, in every masterpiece you will create. And then a lot of elements are going in the painting. So I kite that symbolizes my faith, nga akong gipasulbong ang sapi-sapi or saranggola. And then the slipper symbolizes hard work, kay nagdako magbukid, sir. So mo nang makitaan mo ginawa nga mga hilis na ng mga tsinelas, nga grabe ang mga tao dito kay dugay mo palit og tsinelas, ilang antuson, because they really value the tsinelas. So mo nang ang elements pod like the fish with the beard. Ang beard nag-symbolizes maturity, and then the white or uban, white hair or white beard symbolizes wisdom. And then ang isda nag-symbolizes og di ba og mingkag kanang tamarong man to akong isda. So if you have the point of maturity sa imong kinabuhi di ay na kay wisdom nga mag-gain. And then if you have wisdom, you will have a peace of mind, which symbolizes the fish, marag humor. And then if you have the peace of mind, then you will distinguish what is right and wrong, which is yung tamarong. Muna, and then if makita po mo sa upper part, naapoy murag tao nga ang ulo is bulb, which is symbolizes if you have greater idea, you will catch the big catch. And then if naapod sa kilid nga part na ay spider and with a colorful brain body, it symbolizes the life of an artist, nga ang artist sama sa usa ka spider, nga ang spider magagama og kanang kuan, magama og balay. And then if makagama sila creative nga balay, di ba, creative kay ng insect ng spider kay magama og balay, and then makuha nila ang ilang kaunon that can sustain a spider sa ilang kinabuhi. Sama po sa artist nga we create a creative way of sustainable sa among living, murag inana, sir, sa concept. So grabe gid ka ato makita, sir, no, kani imong piece, sir, nga si Pedro,
grabe gyud ka detalyado unya makaana gid ta nga mura man gid og gi-print gyud dili wala gyud makanata nga murag wala gyud gi drawing gamit ang kamot or gibuhat gamit ang kamot. Kani sir pila ninimo ka adlaw gimugna sir or pila ka semana ninimo siya gimugna gumikan usab sa iyang gidak-on pod sir? Gibugna na ako sir no for like almost 3 months sir. So medyo dugay-dugay gid akong process sa pagpainting sir kay mostly ang uban paspas man gyud ang ako medyo dugay gid ang process kay I go with the traditional way of process sa pagpaint, layers over layer. Magnana ang akong pagprocess sir sa pagpaint. So ang akong ginagamit is oil painting and then I really invested more quality oils po. So kani sir kini nga painting karon mao ni unsa man ni imo ning dad-on dito paingon sa Milan, Italy sir or kuala ni kini ang ilan na ning nakita karon or tuanan ni dito karon sir sa museum? Kani nga painting sir is naa para karon ni Deres Bohol and then ang Milan Museum they are asked me to provide only photograph with my painting and then that photograph will be included in the Leonardo da Vinci book na to be launched in Milan po sir. Inig-adto na ako. So kani ba nga International Art Prize sir nga Leonardo da Vinci unsa man imo gining gitinguha sir nga kani ako gining goal nga maabot ko niini or nakoy makuha nga mga international prize sa ako karon nga mabuhat nga mga obra or matawag nato sir nga gihatag lang ni sa Ginoo sa imo or blessing lang ni sir wala ni nimo gi-anticipate nga maabot? Ay kuan gid sir kanang kumbaga pagkahuman sa akong Kulbahinam nga laraw sir more siya coincidence sir ba nga ang akong title is Kulbahinam nga laraw and then message ang katong museum and then murabag coincidence nga mao din ang purpose nga anong Kulbahinam nga laraw ang title nako sa first painting nako this year kay naa greater nga ihatag ang Ginoo sa ko. So mo nakain ko nga if ang imong plano is i-inline nimo sa plano sa Ginoo then the God will guide you and then the God will do the rest siguro para sa akong part lang so siguro the God will do the rest or the universe will let you achieve your dreams and goals if ang imo lang purpose is to inline with the plans of God. So kani karon kani sir kanu sa gali kamo adto sir sa Milan, Italy unya receive sa award unya pa matawag gini nato sir nga dako gining garbo dili lang sa Bohol dili lang natong mga Bisaya kun dili at tibuok Pilipinas gyud sir no kanu sa makamo adto sa Milan, Italy sir? So, I will be going to Milan, sir, karong mga April 10 siguro, sir. Mao ginay time nga molargas ko pa doon dito sa Milan. So, pero wala po kahibaw og kanang basin mapit po sa Manila. Karayo kay there's some media man pod nga gusto pod mo invite na ako. But mo na nga nakaingon jud ko nga nagpasalamat ra gyud sa Ginoo, sir, kay I am just a steward. So, kinsa ra man ko. I'm just a normal human being. But God really give me wisdom to inspire others. That's why it's my responsibility to inspire others and then to develop the God-given talent nga gihatag niya nako. So ang ako rang pinaka the best nga mabuhat sir is my noble cause is to contribute in the art scene of Bohol, to contribute in the art scene of the Philippines nga unta nga malipay pod ang mga Pinoy nga naay sa kapinoy pod nga ning sugal o sa iyang kinabuhi nga magpainting and then mo represent sa tibok Pilipinas sa laing nasod. And then more ginay ang pinaka concern nga wala man ko mag-after of fame. I just wanted to create a legacy sir nga ang ubang tao mahinumduman ko in the next generations to come. More gina sir. So kani karon sir no ang Bohol sir sayod ta nga daghan magid kayo mga artist diya gali napatoy mga katong wa ko masipyat napoy mga artist diya sa Bohol nga kani adto nga ilang mga obra usab naabot na sa gawas ang uban gali gyud na gidonate na nila sa simbahan unya kani karon sir sa imong pagka-artist sir kanu sa man ka gasugod ani niya kinsa man say nag-inspire nimo sir nga magsugod ka og drawing magsugod ka karon og kini karon nga buhat og mga obra sir? When I was a kid sir ang akong papa nag-drawing og visual aid sa ilang eskwelahan. So nag-drawing siya. So akong papa tig-drawing sa una og mga cowboy, mga Indian, mga Batman, mga Spider-Man. So kamao gyud siya mo-drawing, mga soldier, mga nana, soldier sa atwar. And then nangutan ako sa akong papa, unsa may ngalan ana nga kurso or unsa man ay ngalan ang profession ini kadako. Ingon pud akong papa artist or mo eskwela kag fine arts. Motong I really dream to become an artist in my elementary years. I really put that I wanted to become an artist and then in my secondary years
I put it, I want to become a professional artist someday. And then pag college na ako, mo to ni eskwela gi ko fine art sir. Anya 2013 nagsugod ako painting, baligya sa akong mga artworks, so mga ginagmay sa mga malls, may nana exhibit sa mga malls, and then exhibit sa Cebu, exhibit sa Cagayan, exhibit sa Manila. And then mo to nga kuan, ang to dato continue lang nako akong career as an artist, sige lag paint. So kani karon sir, gumikan kay dugay-dugay nga magid ka sa matang sa pagka-paint sir no. Doon na pud kay mga international clients sir, or matawag to ang ibong mga obra nakaabot na bagyod sa mga lain-lain o sa mga lugar sa kalibutan sir, gumikan kay daghan magyud o ganahan sa imong mga drawing pud sir, sa imong mga painting. Yes sir no. So kadong ang ako mga clients pud mo nang as a Boholano artist akong gi-target is mga international clients kay they are mostly knowledgeable about the value of art. So mo na nga mo to nga kasagaran akong gikuan is mo to nga nagbaligya kong mga paintings sa I mean na ako mga kliyente sa New York, na ako kliyente sa Kansas, sa California, sa LA, anya sa China, sa France, sa Italy, sa Spain, and then sa Canada, sa Australia, and then napoy artwork nga tuan ako gidonate sa Indonesia last time, kaya nag-exhibit man mi last time sa Indonesia. So last time I worked with a Chinese company. Mostly some of my collectible cards are produced in China, so almost 600 collectible cards akong gi-produce dito sa China, and then also with the Marvel license company. And then mo na some of my international clients sir. So kani sir no, kay gumikan matawag man gyud dato nga imuhang achievement karon or imuhang pangan nga nadungog na usab dili lang sa Pilipinas or dili lang locally but international sir. Unsay kasulti nimo sir sa kani abitawng mga bag-o nga mga artist or mga nag-una sa dimo nga mga artist apan mosulti sila nga ali suda gyud sa art sa Pilipinas, suda gyud sa painting sa Pilipinas kay dili man pareha sa Europe, dili man pareha ngadto sa Italy, dili man pareha ngadto sa mga first world country nga ma-appreciate gyud nila ang art diri man gud kay barat kay paliton unya dili gyud ma-appreciate or dili gyud kini karon matawag to i-value sa mga tao kun dili art say pinaka worst ibandal pag yun hugaw-hugawan or wala lang di lang ma-appreciate sa publiko. Unsay kasulti nimo na sir, is it tinuod ni sir or kanang ilahalap po ni nga experience based on sa imo? Sa akong opinion sir no, so kana nga mentality sir is that was mentality when I was starting. So when I understand what really art is, ang art day sir is you just need to produce what you love. Kay ang art is a connection of your soul. It is a piece of your soul. So ang art day is dili siya pang mass production. Ang art is dili siya, you are not intended to make art to produce you are not intended to produce art for the sake of money. So para nako as I valued art karon nga panahon na, I really tell to myself na you just need to paint what is your identity and give value sa imong identity as a Boholano, as a Filipino. And then if the people will notice nga ganahan sila sa imong painting, then let them you share your painting, ibaligya imong painting. Ang ako lang yung ika-encourage sa tanano nga pag paint lang mo, ayaw mo pag-una-una nga mahalin yung painting, ayaw pag-una-una nga naamoy award madawat ang yung painting, kundi higugmaan yung painting. Do the best that you can do in your painting, and then the people will notice, because I believe nga if you really love what you are doing, then the people will see your passion. Kay ug nakita sa tao yung passion, siguro mo suporta gina nimo. Mao gina ako na experience as an artist. Manang higugmaan lang inyong painting kay in the long run ikaw ra may maka-benefit ana. Ayaw pag una-una kwarta kay ang kwarta mo abot ra na, no? If unaha gyud ang tuburan sa kwarta which is ang Ginoo. Kay ang Ginoo may mohatag nimo wisdom and knowledge. Kay ug na kay wisdom and knowledge, then ang imong obra is nindot gina. Mo na nga always seek God's presence, and then mo na siya mo'y mohatag nimo og paglambo sa imong kinabuhi. Sir, kaning sir no, ano mga natan-aw karon sa tuang Facebook live sir, mga Tagalog di sila, somehow di kayo sila kasabot sa tuwa karon nga mga giistorya sir. Mangutan ako nimong Tagalog question sir, ato lang tubagon Tagalog or English para pod makasabot sila. Sir, ano po yung award na matatanggap niyo po doon sa Milan, Italy po sir? It's a Leonardo da Vinci Award po sir. So
that was awarded, or it will be awarded to the people that are chosen by the board of curators. So I don't know how many artists will be awarded all over the world. Siguro basta last time I noticed there are 9 Filipino artists that was awarded in Milan, and then they are really famous artists in the Philippines art scene, which is with Michael Billigante, Sir Aris Bagtas, Sir Dale Bagtas, and then the rest. So they are really famous artists in the art scene. So it is my privilege as a Boholano, a young artist from Bohol, na sino ba naman ako na para ma-awardan. But I believe that the God really give this opportunity, and it is really a great responsibility for me as an artist. Sir Elvin, sir, no, ano po yung may papayo niyo sa mga nagsisimula pa lang na gumawa ng mga obra, or nagsisimula pa lang mahilig sa art po, sir? Yung mapapayo ko lang po sa mga artist na gustong magsisimula or nagsisimula pa lang sa kanilang pagpipinta or sa kanilang art career, just go with your passion, no? Just have an enthusiasm, or make your passion the fuel of your enthusiasm to paint more, create more, because I believe na if the more na you practice your work, then you will gain a greater progress, no? Maybe you will not get the excellence, but you will progress over time. So practice lang ng practice, and then little practice every day, it creates greater practice every year, no? I believe that is the way, that the best way that you can do. So ipapayo ko din na you must put your belief in God in order for you to have a wisdom. Kasi pag meron kang wisdom, you will create what you can, you will create a greater peace, or you will create a better work. Because if God is with you, then who can be against you, di ba? Meron tayong kasabihan na ganyan. So just believe in God, and then the God will guide you along the way. So all glory, good, you must put it in God alone, because we are just a steward. Steward lang po tayo sa talent. So hindi po natin pwedeng angkinin yung talento natin, because the moment you will die, we will die. Pag inangkin natin talent, hindi natin naangkin yung talent natin. The moment you will die, the people will notice your legacy. If you have a good legacy or bad legacy, that's your pag wala ka na sa buhay. So it's better to do good, it's better to have a good legacy while living as an artist. Sir Elvin Victor, sir, daghan kayong salamat, sir, sa imong paghahatag og kay gayunan sa Bombo Radio Cebu, sir, nga mahinabi na Thank you so much. Sa mga ato kay suunan nga mga Sugbuanon or sa mga nagapuyo nga mga Bisaya, sir, diri sa tuwa karon nga rehiyon, sir. Sa daghan kayong salamat, di maayong buntag diya nimo. Salamat, sir. Thank you so much, sir, sa opportunity. God bless kanunay, and then more power sa inyong program. God bless you always, labi na sa inyong mga pamilya ug sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magpanalangin. Atong nakauban ng kaunod sa kanginan si Sir Elvin Ferrocho Vitor, ang Boholano hyper surrealist artist, mga kabombo. No, si Sir Elvin, mga kabombo, makadawat ni siya og pasidungog ang adto na ni mga kabombo International Art Prize, mga kabombo. Sa Leonardo da Vinci, mga kabombo. So asa mi napita bombo funds, no? Sa mga late tuners, late listeners sa to diya, mga kabombo, no? Makadawat ni siya, alto ni pahigayon, mga kabombo, ang maong award dito na ni Milan, Italy, mga kabombo, karong umaabot April 14, 2020.